Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anlualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Nakakayamot ang bansang ito. At ang ibang-ibang pamamahala rito kumpara sa Madrid. At ang ayoko pa sa lahat, punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon ako nagtiis sa pagdididil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kurang taruko. Ngunit nung ako ay inihatid, ilang matanda at hermanos terceros na mga nalatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan ka, Padre Damaso, sapagkat ikay nasa ilalim ng bubong ng mga Indio. Tama, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo sa mga walang galang na taong iyon. Marahil ay hindi masaklap ang nangyari sa kanila. Nako, nagsayang ka lang ng oras sa pagpunta rito. Wala kang ibang makikita kundi ang ulam na tinula at matutulog ka man lang na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalagod ko ipakilala ang anak ng aking nasinang kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayo lahat makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagalak kong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po ako. Patawad ho, reverensya. Hindi ka nagkakamali, ngunit hindi kailanman, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ay ikaw palang anak ni nasirang Don Rafael? Nawaray kasiyahan niyang na pagkait sa kanya ay mapasayo. Gracias, Senyor. Maraming salamat. Pinawi na mga papuri ko sa kanya, ang aking ama, ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayang ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Handa na ang hapunan, mga senyor at senyora. Iyo, halika. Batid ko, matagal mo nang itong hindi natitikman. Salvador, ipasok mo na ang tinola. Dalhin mo yan rito, pronto. Alam niyo ba sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas, ang sopas ang aking paboritas. Es muy delicioso. Pwede niyo bang patayin ang musika? Nakakarindi sa tinga. Ganyo mo na mga instrumento ninyo. Senyor Ibarra, 7 taon ka na nag-aral sa Europa. Mabutit hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Best sir, Halos 1 taon akong nawala, kaya wala akong nakuhang balita dito, maging ang San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan sa pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo nakakatanggap ng telegrama. kami senyor at senyora. Pero para hindi na maging malungkot ang ating usapin, ito na lang iyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita niyong katangi-tangi sa mga bansa inyong narating? Na ba ang edukasyon ng Europa? Nauungid ang mga tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan, ang bayan ay katumbas nito ang kaunlaran. Yun lang ba natutunan mo? Ang tagal mo ay ginugol ang oras mo sa Europa. Wala ka na bang ibang natandaan doon? Noon pa man ay ganyan na siya maglambing. Wala pa noong kami ay musmus pa lamang.
ko na may tanggapin niyo ang sincero kong pamanhin. Istansya, pagpatuloy po natin ang hapunan. Paupo ka muna. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanhin po ninyo ang lahat. Ipagpaumanhin niyo, Tiyo. Pero kailangan ko na magpaalam na. Huwag ka muna amalis. Darating na si Maria Clara. Mukhang galit na po sa akin ang Friday. Bukas na lamang. Kita niyo ang galing ng batang iyan? Nakapunta lamang sa Europa ay nagpanalo na. Kitonto. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa umagang ito, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Hinata, ikay mag-ingat dahil kayo'y may lihim na kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Patawad niyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa pagkakabatid ko ay wala ako. O ang aking ama na mga lihim niya ay kaaway. Madalas ang masyadong kabanatagan ay magdulot sa atin ng ilang kapahamakan. Sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra, para siya na makapaniwala na mayroon pa na siyang natatagong kaaway. Ay alam ko na kung bakit nag-aalinlangan si Kapitan Tiago na magsabi sa akin. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ba ang kanyang kasalanan? Ngunit ang kanyang kasalanan lamang ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mubulong sa bilangguan ng bansang ito ay pinupuri ng kabayanihan. Wala ang totoong nangyari sa aking ama? Baka tunay na pakalupit ang kanyang sinapit. Ngunit kailangan ko nang umalis. Paubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago. Gracias, Senyor, sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa aking ama. Binaga, Senyor. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagkwartel ang tinyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa daan? Palagay ko oo, sa Chicago. Panigurado nabusog sila. Sa dami ba ng balak muna natin? Oh, Clarita, narito ka pala. Isabel, Oh, siya, maiwan ko muna kayo at may aayasin pa ako sa kusina. ano yata may bumabagabak sa iyong kalooban, ama? Meron nga ba? Wala anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y, mas masaya at sana tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala ng mga Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog at tumulong kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos at biniyaan niya ako ng mabait na anak katulad ko. habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko ay paniguradong buong-buo. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak, na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. O Pia, aking mahal na esposo, na may makapiling na lumikha ng iyong karunungan. Sumalangit ka na. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko pong makita si Maria Clara. Nandiyan siya sa loob. Halika, tumika. Como estas, Ibarra? Salamat naman at bumalak kang muli sa aming dahil. Magandang tanghali po sa Tiago. Nais ko lamang na makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, yatid mo siya sa azotea. Halika,
Maya-maya pa ay magkikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakahanap ng isang babae katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisan. Naintindihan ko, para naway makapaglakbay ka ng ligtas sa titiwasan. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sa Diyos napakatamis at napakabait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakaranas na umiibig, di ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dating manliligaw ko. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na pupunta ng kanilang bahay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel. Maria Clara, mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng biateryo. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Ano, pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong makalakbay. Muchas gracias, Padre. Nung umalis na ang dalawa, umanik na ng hagdan ng Santiago! pari habang mukhang may iniisip. Ano, sadya ninyo? Yun lamang ako sasabihin importante. Ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. Saan mo nang mabuti ang mga binanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Intindihan ko ho, Padre. Masusunod ang iyong kailangan. Bueno, at aalis na nga ako. Kanino? Sinabi na nga ba at ang kailangan ko rin ang masusunod. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila. tayong mabukay. Bagong-bago pa yan, ha? Bago ko yung mga bangkay na yan, dito na ilibing. Ayoko na. Kitang-kita mo yan. May dugo pa yung buto. Arte mo naman. Kung ginawa mo yung ginawa ko, walang pong araw na nakalibing yung bangkay na to dito. Sobrang dilim pa nung gabing yon. Sobrang lakas ng ulan at napatayan pa ko ng ilaw. Kakatakot naman ang mga sinabi mo. Kala mga pako sa taon na yon. Lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Sobrang baho nito. Pinuot ko pa ito sa gitna ng gabi. Sobrang lakas pa noong ulan ng gabing yon, ha? Bakit mo hinukay ang bangkay? Nasaan na yung bangkay? Sino nag-utos sa iyo? Sino pa ba? Sigurang malagi. Para ka namang gwardiya sipil kung tanong. Ang iniutos sa akin ng kurang malagi, ihukay ko ang bangkay sa libingan ng mga incheck. Ngunit hindi ko ito nasunod. Bakit? Sobrang lakas ng ulan ng gabing yon at malayo ang libingan ng mga incheck. Ayoko na. Nakikita mo yung bangkay na yan? Natapakan ko yan kanina. Yung bungo, nabiyak. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Alam niyo po ba kung saan ang puntod ng aking ama? Senyorito, nilagyan ko po iyon ng halamang kalipa at nilagyan ko rin ito ng malaking cross upang hindi ko iyon makalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba'y alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko naman po talaga kung nasaan iyon. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit po tayo nawawala. Ayun, alam ko po, doon siya nakalibing. Magtanong ka dun sa sepulturer kung bakit ganon ang puntod ng aking ama. Mawalang galang na po, Ginoo.
Alam niyo po ba kung nasaan yung puntod na may malaking cross na nakapangalan ay Don Rafael Ibarra? Yung cross na may puntod, na may bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, inutos po ng kurang malaki. Bakit hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po, kabigat po ang kanyang bangkay noon at umuulan po ng malakas. Kaya binabago po ito sa ilog. Pasensya na po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Silang niyo, mga alambay! Aura mismo! Ikaw! Ba ang gumawa ang ganong kalapastangan na aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung man yun, sinasabi ko ngayon pa lamang na hindi ko alam inyong mga binabanggit. Eh kung hindi ikaw, sino? Siguradong hindi ako ang kura na iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Patawad, Reverensya, sapagkat ang aking senyor ay hindi alam ang kanyang ginagawa. Nagawa niya lang po iyon dahil sa galit. Pinapatawad ko na siya, ngunit para sa akin ay napakasakit na kanyang sinapit. Kaya hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't noong siya na lang ang mag-isa sa bahay, ay binuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi niya pa nagagawa iyon noon. Hindi alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkapatid na sakristan ng simbahan. Mga pasaway na bata, bakit kayo intog ng kampana at hindi ka uwian ng alas 8 o hindi alas 10 ng gabi? Bakit huliin ako ng gwardya? Wala akong pakialam at sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi Ngunit hindi ko naman ninakaw iyon. at sasagot ka pa? Tama na po! Tama na po! Tama na po! Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig.